Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 5, taong 2025. Sa araw na ito ng Mayo 5, isang kakaibang pakiramdam ng kasayahan ang bumabalot sa paligid mo, parang ang hangin mismo ay may dalang diwa ng pagdiriwang, pagbabalik-tanaw, at muling pakikipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang panawagan ng araw ay malinaw, yakapin mo ang likas mong galing sa pakikisalamuha, sa pagbubuo ng matibay na koneksyon, at sa pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Sa gitna ng masiglang enerhiya ng araw, ang iyong kakayahang makiramay, makinig, at magbigay ng kaaliwan sa iba ay tunay na nagniningning. Ito ang mga sandali kung kailan ang iyong presensya ay parang liwanag, nakakaakit, nakapagpapasigla, at puno ng kahulugan. Hindi mo kailangang gumawa ng labis, sapagkat ang iyong pagiging Libra, ang iyong balanse, ay likas na katangian mong dala sa bawat pagharap mo sa mundo. Gayunpaman, sa kabila ng kasiyahan, may mga pagkakataong mararamdaman mo rin ang biglaang bugso ng lungkot, pag-aalala, o pagkalito na tila hindi mo agad maipaliwanag. Ito ay maaaring bunga ng mga nakatagong emosyon, mga damdaming matagal mo nang itinatago o hindi nabibigyang pansin. Ang mga ito ay maaaring muling sumulpot habang lumalalim ang iyong pakikisalamuha sa iba. Mahalaga na sa gitna ng kasayahan, ikaw ay maglaan ng oras upang magnilay. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang tunay kong nararamdaman sa ilalim ng ngiti ko? Mayroon ba akong kinikimkim na dapat ko nang bitawan? Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na hindi masama ang magpahinga mula sa kasiyahan upang alalahanin ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong puso. Ang mga damdaming ito ay hindi kailangang itago o takasan. Sa halip, bigyan mo sila ng boses. Maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng pagsusulat, pagmumuni-muni, o simpleng tahimik na pag-upo sa sarili mong espasyo. Kapag pinakinggan mo ang iyong damdamin, nagkakaroon ka ng kapangyarihan upang baguhin ang epekto nito sa iyong buhay. At mula rito, unti-unting mabubuo ang kapayapaan. Ngayon ay isang panahon kung kailan ang mga palatandaan sa paligid mo ay tila may mas malalim na kahulugan. Isang biglang tawag mula sa isang kaibigan, isang awitin na biglang tumugtog habang ikaw ay nag-iisa, o isang alaala na bumalik sa iyong isipan, ang mga ito ay tila simpleng bagay lamang. Ngunit maaaring dala nila ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniwasan. Huwag mo silang baliwalain. Gamitin mo ang iyong pakiramdam at hayaang ang iyong intuwisyon ang gumabay sa iyong mga hakbang. Habang tinatahak mo ang landas ng araw, tandaan mong ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang sa direksyon ng kaginhawaan at paghilom. Hindi ito nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit na idinulot sa iyo, kundi tinatanggap mong hindi na ito dapat kontrolin pa ang iyong kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang regalo para sa taong nakasakit sa iyo, ito rin ay isang biyaya para sa iyong sarili. Kapag pinili mong palayain ang bigat ng hinanakit, binibigyan mo ang sarili mong lumipad muli, mas magaan, mas malaya. Ngayong ang buwan ay nasa Leo, may likas kang mararamdamang pagnanais na lumikha, magpahayag, at magpinta ng iyong damdamin sa anumang paraan. Maaaring mapukaw ang iyong interes sa sining, musika, panitikan, o kahit sa malalim na pag-uusap. Ang mga malikhaing enerhiyang ito ay hindi lamang simpleng anyo ng libangan, ito ay paraan para mailabas mo ang mga damdaming mahirap ilarawan sa salita. Kung may pagkakataon, subukan mong magpinta, magsulat ng tula, kumanta, o magsayaw, anumang aktibidad na makatutulong upang mailabas ang iyong niloloob. Ito rin ay isang uri ng paghilom, isang anyo ng pagyakap sa sarili mong kabuuan. Sa paglipas ng mga oras, mapapansin mong may mga koneksyong lalalim. Maaring may isang pag-uusap na magbubukas ng bagong pananaw o damdamin na dati mong itinatanggi. Sa mga ganitong sandali, huwag kang matakot na maging totoo. Huwag mong pigilan ang sarili mong maramdaman ang lahat ng emosyon, maging ito man ay tuwa, lungkot, galit, o pagmamahal. Sapagkat ang tunay na koneksyon ay nabubuo lamang kapag tayo'y tapat sa ating sarili at sa iba. Bilang Libra, natural sa iyo ang paghahanap ng balanse, ngunit huwag mong kalimutang bahagi ng balanse ay ang pagtanggap sa kaguluhan. Hindi laging maayos ang lahat at ayos lang iyon.
Sa katunayan, sa gitna ng kaguluhan ay natututo tayong umangkop, magpatawad, at magmahal ng mas totoo. Sa mga panahong tila hindi mo alam ang susunod na hakbang, huwag mong piliting hanapin agad ang kasagutan. Minsan, sapat na ang pagtahimik at paghinga. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay kahel, isang kulay ng sigla, lakas, at kalayaan. Magsuot ka ng bagay na may ganitong kulay o magdala ng aksesoryang kahel upang madama mo ang enerhiyang ito sa iyong paligid. Ang maswerteng numero mo ay 8, 11, at 23. Kung makikita mo ang mga numerong ito sa kahit anong anyo, oras, plaka, numero sa resibo, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang mensaheng maaaring hatid nito. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong damdamin, isang liham, isang tula, o kahit isang tahimik na pagninilay. Ito ang sandali upang bumalik sa iyong puso at damhin kung nasaan ka na ngayon sa iyong paglalakbay. Maswerte rin kung ikaw ay maglilinis ng isang bahagi ng iyong bahay, lalo na yung lugar kung saan ka madalas magpahinga. Ang kalinisan sa paligid ay nakatutulong upang luminaw din ang kalooban. Habang lumulubog ang araw ng Mayo 5, maglaan ka ng sandaling tahimik upang balikan ang lahat ng nangyari. Alalahanin ang mga ngiti na naibahagi mo, ang mga salitang iyong narinig, at ang mga damdaming iyong naramdaman. Sa likod ng lahat ng ito, makikita mo ang isang mas malalim na anyo ng pag-unlad, isang anyo ng paglago na hindi palaging nakikita ng iba, ngunit ramdam mo sa loob mo. Ito ay ang paglago ng iyong emosyonal na kalayaan, ng iyong kakayahang magpatawad, magmahal, at muling bumuo ng sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang natutunan mong aral, na ang kasayahan ay hindi lamang nasa labas, kundi matatagpuan din sa loob ng ating sarili, sa ating katahimikan, sa ating paglalim, at sa ating katotohanang damdamin. Patuloy mong dalhin ang liwanag na naranasan mo ngayong araw, at hayaang ito ay maging gabay sa mga susunod mong hakbang. Sa pagtanggap mo sa bawat bahagi ng iyong pagkatao, masaya man o masakit, doon mo matatagpuan ang tunay na kalayaan. Ang araw na ito ay isang paalala, ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay karapat-dapat sa kapayapaang iyong hinahanap. Yakapin mo ang sarili mo, Libra, at hayaang ang pag-ibig na nanggagaling sa loob mo ang siyang patuloy na gumabay sa iyo sa bawat araw ng iyong paglalakbay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.